Hi Pisces! Welcome po sa ating channel at ito ay yung Daily Gabay Tarot Reading for September 5, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Pisces ngayong September 5, 2024. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ang instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces, open na po inyong Monthly Gabay Tarot Reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Pisces for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo, Pisces, ngayong September 5, 2024. Spirits Guide, mga ganap po para kay Pisces, ngayong September 5, 2024. I need 3 cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Pisces ngayong September 5, 2024. I need 2 cards po. Okay. Pisces. Ngayong September 5, 2024, may nakita ko ditong binigyan mo ng movement, action, yung matagal mo ng plano, matagal mo ng desisyon. Yes, you are very busy ngayon na maraming movement dito. Maraming movement ako nakita dito. And may travel po, may paglilipat, relocation, pwedeng umuwi kayo para magbakasyon. Yes, may travel ako nakita. Pwedeng may new journey, yes. New adventure. Anong tawag dito? Bakasyon. Pwedeng ganun. Or nilipat mo yung, basta may movement, paglilipat na nangyari. Okay, pwedeng bagay ito. Pwedeng lumipat talaga kayo ng lokasyon. Pwedeng nagbiyahe kayo ngayon kasi may inasikaso. Nakita ko dito may new beginning. Oo. At may nakita rin ako dito na kakasimula mo lang sa isang gawain. Pwedeng kakasimula lang sa trabaho, ganon. At okay, may nakita ko dito, bigyan niyo po daw ng pansin ng inyong inner child. Pwedeng literal ito na bata na humihinging ng atensyon sa inyo Pisces. Okay, so bigyan po daw ng time. And nakita ko rin dito na yung may kausap ka. Pwedeng elders, parents, wisers, or mentor nyo sa buhay, advisor nyo. Nagbigay ito ng protection sa inyo, authority, inspiration, ano pa? Nasabi ko na, no? Authority, protection, nasabi ko na rin. Na nag-uusap kayo regarding sa inyong mga ginagawa ka ngayon. Pwede nag-uusap kayo regarding sa inyong negosyo, sa inyong performance, sa inyong finances. Pwedeng amo mo nyo ito ha, or boss. Nakita ko dito. Okay. Anong mensahe po dito? Reflect and redirect your energies. Kasi may pinag-isipan kayo dito. Nag-iisip kayo dito, nagpaplano. So, time, or pwede din nag-overthink kayo ngayon
nag-iisip kayo or nag-alala. So, redirect your energies ay kailangan po. Tapos, time for reflection ay kailangan. So, opening to your spiritual source. Yes. Ano pa? Yan. Spirit's guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong September 5, 2024? I need 2 cards po. Energy ni Pisces. September 5, 2024. Okay. Panoorin niyo po yung last 4 days kabay tarot reading niyo po para hindi kayo maguluhan, para hindi kayo malito. At kailangan ko din ito i-remind kayo everyday kasi may mga bago tayong subscriber na kailangan din nilang malaman. So, panoorin niyo po yung last 4 days kabay tarot reading niyo po. Like for example, napanood nyo ito ngayong September 5, 2024. Panoorin nyo po yung September 4, 3, 2, and 1. Kung may nakita kayo o narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Again, calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces, open na po yung Monte Cabay Tarot reading for September 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me, Pisces, for schedule. Maraming salamat po. Okay. May natanggap kayong blessings ngayon. Marami kayong iniisip dito. Kaya pala may time for reflection dito. Ideas, this is blessings also. And may hope and healing. Yes, may hope and healing ako nakikita dito. This is opportunities also na may dumating sa inyo. Kaya busy kayo dito. Puro movement. Yung sabi ko kanina pa dito. And may renewal. Pwedeng na nagkaayos. May unexpected help na dumating. May pag-asa eh. May naka-feel ka ng hope and healing na maging positibo at gumawa ng paraan. So, kailangan ng action dito. This card offers hope and guidance. Kung nahihirapan ka ngayon, have faith that your luck is about to change for the better. Kasi may changes ako nakita dito, oh. New beginning. Maari ring inspired ka sa paggawa ng inyong bahay, pag-renovate, yung bumili kayo ng mga gamit para dagdag decoration, gano'n. This is creating beauty and style in your home. Tapos, pinaalam sa inyo ng card nyo dito na nire-remind kayo na Pisces, all your dreams are coming true. You're healing from the past and feeling hopeful for the future po. May bigla ang pagbabago dito ha. 2 card na po nagsabi dito na may pagbabago. Anong tawag nito? This is necessary change. Nakatadhana to sa inyo na yung pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago kasi may ambition kang gustong abutin. Tapos nagkaroon ng pagbabago kasi naka-align to sa inyong para maabot mo yung ambisyon mo sa buhay yon. Nakatadhana nga eh, binigay sa inyo. Kaya nga may biglaang pagbabago. It might be inalis ka sa current situation mo kasi masyadong slow yung process, ganon. Tapos nag-ask kayo kay God, na God, tulungan mo ako, ganon. Kasi gusto ko ng pagbabago para magkaroon ng growth and expansion at binigay sa inyo. Syempre nasa Diyos ang awa, binigay sa inyong blessings and kailangan yung i-work out yan para may sa katuparan yung gusto mong mangyari na magkaroon ng reality yung goal mo sa buhay. Nakikita ko dito may biglaang pagbabago ang parating sa financial man or sa connection sa isang tao. A sudden change na hindi ka takot mag-let go kasi gusto mo ng pagbabago eh. Ang darating na pagbabago na ito ay makasupport talaga sa inyong growth and expansion. Sinisiguro ng cards nyo dito, Pisces. And so, may unexpected help, right? May sinabi yung 2 card dito na always expected. Actually, may sekreto na parating dito which may be shocking. Kung
kung nag-ask kayo na ano itong sekreto, parating pa po. Wala pang sinabi dito. Oo, parating pa po. Lalabas din yan eh. So, abangan nyo po yung susunod na reading. Baka sasabihin na ng card nyo. Okay? Yun. Spirits Guide, Career and Money po ni Pisces ngayong September 5, 2024. And the clarification of this card po. This is your career and money, Pisces. Nakikita ko dito na do not overspend po daw sa trabaho. Kung time for relaxation, kung time ng rest day, mag-rest day po. Mag-rest. Hindi ibig sabihin mag-overthink kayo ha. O, mag-rest. Okay? Kasi nakita ko dito pagod kayo. Tapos, parang sunod-sunod yung overtime na you're making yourself busy. So, ang sabi ng card dito, nire-remind kayo na kailangan nyo po daw magpahinga ng mabuti para maging productive kayo sa araw-araw. Kailangan yan pagbalanse. Kailangan talaga mag-relax dito. Okay? May concern kayo sa isang tao na yung nagkaroon ng lack of appreciation, yung hindi niya na-appreciate yung mga ginagawa mo. Ganon. May concern na ganyan, may lumabas dito. And control your money. Oo, kasi nakita ko dito, nag-overspend yung ilan sa inyo. Kung pwede po daw na save your money, save your money, do not overspend kasi nakita ko dito na pagasta kayo. Check nyo muna kung gusto nyo gumasta ngayon. I-check nyo muna yung budget nyo. I-check nyo din yung ipon nyo. Okay? Kung pwede po, wag nyo galawin nyo yung ipon nyo. Sayang naman kasi binigyan mo ng time and effort yun tapos magalaw, diba? Pero kung specific goal ito, kaya nag-iipon kayo, so go ahead. Pero pinapaalala sa inyo dito na kailangan ng pagbalansa dito. Hindi lang sa panahon, kundi sa kaperahan po. Okay? Ano pa? Diba? Sabi ng card dito na kailangan yung mag-relax. Kaya pala may sabi dito, reflect and redirect your energy. Kasi kailangan nyo ng pahinga. Baka wala na kayong day off dyan. Pisces. 3 card na po nagsabi dito na Pisces, magpahinga kayo. Tapos alagaan niyo po daw yung sarili niyo. Sabi po ng card niyo po dito. Okay? Huwag kayong mag-give up, habaan ng pasensya, and move forward. Huwag kayong huminto. Move forward. Syempre hinto kasi magre-relax. Tapos pagbalik nyo, re-energize na kayo. Okay? So, alagaan nyo po ang inyong sarili. Spirits Guide, Love, Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Pisces ngayong September 5, 2024. And the clarification of this card po. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po. Kung gusto nyo po iyan, then follow instruction. This is your love life self-love, partnership, and romance. Okay. 2 card na po nagsabi dito. Naalagaan nyo po daw yung ipon nyo.
Pwede din concern mo ito sa isang tao kasi oo, nakikita ko dito na may concern ka sa isang tao na hindi marunong mag-handle ng money. Parang kahapon pa 'to, 'no? Oo. So, that is a repeating message yung sabi ko sa inyo na kung repeating message yan, kailangan yung bigyan ng atensyon. Kung maaari, kailangan yung bigyan ng solusyon at aksyon. May concern talaga kayo. Pwedeng selos ito, may ganap na selos. Pwede din na may concern kayo sa hindi marunong mag-handle ng money or relasyon. Tapos, may taong hindi maasahan. Kaya nga ang sabi ng card dito, oo, sigurado ako lumabas ito kahapon, so check nyo. Na instead na magkaalit kayo, instead kayo magtampo, instead kayo ma-disappoint, i-confront nyo. Hindi naman kailangan na confrontation, dapat strong tayo. Dapat masagot na yung mga katanungan natin. Baka kasi mabigla siya na hindi niya alam yung mga pinaggagawa niya, di ba? So, kausapin lang natin na yung punto mo lang is magiging okay kayo, magkasundo kayo, magkakaroon kayo ng adjustment, kayong dalawa, para magkaunawaan kayo. You can question this person, pero wag niyong pilitin na sasagot ng yung expectation niyo na sagot. Kasi baka may ugali tong taong to na hindi siya handa, ganun. So, instead magalit, yun. Huwag kayong magalit kasi kakapasok lang ng September. Sikapin yung huwag kayong ma-disappoint or magalit. Kung magkaroon man, then talk. Oo. Communication is the key. Ito yung solusyon na binigay ng card nyo po dito. Pisces. Pwede din na, siya di ba may selos ako nakikita dito? Pwede din tutol siya sa inyong desisyon. Yun. So, sana yung ma-okay na yan, no? Tapos, exercise your patience po daw. Sabi po ng card nyo po dito. Kasi parang naiinip ka or naiinis or it might be nagkaroon ng delay sa inyong pag-uusap. Kasi mag-uusap kayo, di ba? Kailangan nyo po daw habaan yung pasensya nyo sa isang tao, sa isang bagay, sa sitwasyon nyo ngayon. Tapos, huwag kayong maggawa ng desisyon na hindi naman okay yung energy nyo. Like, yung galit kayo, disappointed kayo, basta hindi okay yung energy nyo. Kasi nga, bakit? Yung gagawa kayo ng desisyon dyan, tapos hindi okay yung energy mo, kayo ang mapapahamak dyan. So, siguraduhin na yung desisyon mo kung karapat-dapat ba, take your time. Tapos, kung nagkaroon ng delay sa pag-uusap, marahil anong tawag nito? May dahilan ang universe. Sabi kasi ng card dito na, the universe is trying to show you something. Baka may kailangan kang ma-realize dito, hindi lang siya. Para magiging okay yung conversation nyo soon. Ganon. Might be, kasi may tao talagang mag-practice kung ano yung itatanong, ano yung salita mo, di ba? Para ma-improve yung communication mo, para magkaayos yun talaga. So, nag-remind ng card mo dito kung kakausapin mo itong taong ito, remind yourself na, kasi connection to sa isang tao di ba? Tapos, anong purpose? Anong reason na kakausapin mo siya? Di ba? Para magkasundo kayo. So, i-start mo sa kunin mo yung loob niya. Like, nakipag-usap ko sa'yo kasi gusto ko maging maayos tayo. Kung gusto mo ng closure, then ayusin mo yung communication skills mo, yung pagsabi mo sa kanya. Gusto ko kasi ng magaan yung feelings natin, na magkaroon tayo ng closure, na hindi nagkaroon ng masamang yung hindi masama yung loob nyo. Pero wala pa ako nakitang closure dito. Example po yan. And, basta kunin mo yung loob nyo. Like, gusto kong makipag-usap sa'yo kasi gusto kong magkaayos tayo. Kasi ayaw ko ng ganito na may changes sa pag-uugali natin na hindi tayo nag-uusap. So, ayusin natin. And sana, i-address ko yung feelings ko. I-address ko yung hurt feelings ko, i-address mo din yung hurt feelings mo, makikinig ako. Sana maging totoo tayo this time, maging totoo ako sa iyo, maging totoo ka sa akin. Tapos sana magkaayos tayo. Maggawa tayo ng adjustment para magkasundo tayo. Okay? Para aware din siya kung ano yung hurt na, kasi may ibang tao na hindi
yung kampante na sa connection sa isang tao na naging insensitive na okay lang, ganun. So, improve your communication. And kung naghihintay ka, use your time wisely. Huwag kayong mainip. Okay? So, that's it. Maraming mga reminder dito, no? So, claim positivity, claim these blessings na binigay sa inyo, pagyamanin nyo. And yung mga reminder, nasa inyo na po yan kung gagawa. And bigyan ng attention, syempre. Tapos, bigyan din ng solusyon kung pwede po, okay? So, kung may iwasan nyo po yung ma-disappoint. Okay? See you tomorrow, Pisces. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.